Habang nakatulala ang lahat at nakaabang sa susunod na mangyayari, ay blangko pa rin si Lino kung ano ang gagawin niya. Nasa kabilang bahagi si Mariposa, nakatali ng kadena habang may nakatutok na baril sa ulo. Dalawang agent ang naroon. Sa may selda naman ay hawak noong isa ang kwelyo ng damit ni Gabriel at may nakatutok rin na baril sa ulo ng bata. Ganon din kay Aling Sally. Halos madikip na ang dibdib ni Lino sa pag-aalala. Naroon nga sa harapan niya ang kanyang pamilya. Wala naman siyang magawa para mailigtas ang mga ito. Nang biglang maglabas rin ng baril ang tatlo pang agent na nasa likuran noong mga agent na nakatutok ang baril sa pamilya ni Lino. Walang pasabi na pinaputok nila agad iyon. At isa nga sa nagpaputok ng baril ay si Roy, ang pamangkin ni Dr. Rosalan Dumon. Walang kaalam-alam ang tatlo na bumaliktad na ang tatlo nilang kasama. Bumagsak sa matigas na sementong sahig ang tatlong agent ng Dragon Corps. Iyong tatlo naman ay muling ipinasok ang baril sa holster. Sabi ni Roy, "Tara na, magsitayo na kayo. Oras na para tumakas." Hindi makapaniwala si Lino sa nangyayari. "Sir Lino, lapit na kayo rito. May ibibilin ako sa iyong mahalaga." Agad namang lumapit si Lino sa binata. Habang nag-uusap sina Lino at Roy, pinapakawalan naman noong isa si Mariposa. Iyong isa naman ay binubuksan ang kandado ng selda. "Sir Lino, may tinago akong pure sample ng mutagen virus. Untainted pa yun. Hindi ko alam kung may natitira pang sample noon maliban sa nakuha ko. Kaya ingatan nyo iyon at ibigay sa mama ko. Siya lang ang makakagawa ng antidote para sa virus na ito." Sabi naman ni Lino, "Si Dr. Rosalan Dumon ba ang nanay mo?" "Oo sir, bakit mo siya kilala? Saan mo siya nakita? Kumusta na po siya?" Sunod-sunod na tanong pa noon. Naroon sila sa Research and Development Building. Actually, pinapahanap niya ako ng sample ng virus. Ligtas naman siya, walang sugat o kalmot. May kasama siyang mag-ina na survivor din. "Mabuti po kung ganun. Nasa bag ng anak mo ang virus, sir. Ingatan niyo lang na huwag mabasag. Kailangan madala niyo iyon agad sa mama ko." "Eh bakit mo nga pala kami tinutulungan?" "Simple lang, sir. Unang-una, hindi naman sinabi noong nag-hire sa amin na may balak pala silang gawing zombie nation ang buong Pilipinas. Pangalawa, internal security ang contract namin rito. Dahil wala namang pulis ang Binigtigan City. Hindi ako papayag na magiging kasama ako sa sisira ng mundong ito. Ito ang mga kaibigan ko, sina Rolly at Rio. Tulad ko ay bumaliktad na rin sila." Pagkalabas ng selda, ay agad yumakap si Lino kay Gabriel. "Papa, akala ko hindi mo na ako susunduin rito." "Hindi pwede yun anak. Kahit pa saang lupalop ka dalhin, hahanapin kita at ililigtas." Niyakap na rin si Lino ng kanyang mga magulang. Si Mariposa naman ay nakatayo lang at nahihiyang yumakap. Kaya sinenyasan na rin iyon ni Lino at kasamang niyakap. Habang yakap-yakap din nila pareho si Gabriel. Sabi naman ni Roy, "Sir Lino, anong exit plan nyo?" Sa Sector 4, iyong papunta sa dagat." "Ligtas po ba daanan papunta roon?" "Oo, mas ligtas kaunti kaysa rito sa harapan, na punong-puno pa rin ang infected." "Sige po Sir Lino, tutulungan namin kayo makatakas." "Ano nga ang pangalan mo?" "Agent Roy, hubarin yung tatlo ang mga uniforme nyo. Marami kaming kasama sa labas. Baka mapaghinalaan nila kayo ng kalaban at barilin. Tsaka, hindi ako kasama sa tatakas. Kailangan kong ipahatid sa ibang kasama ko ang virus na bigay mo. Tapos ako, hahanapin ko ang may pakana ng lahat ng ito. May alam ka ba kung sino?" "Opo sir, sa pagkakarinig ko, sindikato na Black Triangle ang pangalan ng grupo nila. Meron silang big boss, pero wala rito."
Hindi ko alam kung nasaan. Tapos, dito sa mismong Vinictican City, ay si Damian Luzarte, ang namumuno ng kaguluhan. Isa siyang mataas na opisyal ng Black Triangle. Nasa loob lang ng mansyon ang opisina niya. Pag-iingat po kayo dahil marami siyang nakahandang sorpresa sa inyo sa loob. Pwede mong sabihin, lahat ng mga nakalaban niyo sa labas ay appetizer pa lang. Nasa loob pa ang main course na naghihintay sa inyo. Sana sapat ang kakayahan at kapangyarihan na meron ka para talunin sila. Hindi sila normal na mga tao. Napagsama nila ang itim na kapangyarihan at siyensya. Okay, maraming salamat sa impormasyon at sa tulong mo, Roy. Sa inyo rin, Rolly at Rio. Salamat sa inyo. Mag-iingat po kayo, Sir Lino, ha. Kayo rin lahat. Ito, magdala kayo ng baril para makatulong rin sa inyo. Kumuha ng mga armas mula sa isang silid, sina Roy at Rio. Tapos nag-iisang binigyan sina Mang Roland, Dodong, Beth at Aling Sally. Sabi naman ni Aling Sally, Sir, hindi po kami marunong gumamit ng baril. Simple lang po yan, ma'am. Alisin nyo lang sa pagkakalak. Itutok sa mga kalaban o zombies na sasalubong sa inyo sa labas. Tapos kalabitin. Ganun lang po. Hindi nyo naman po kailangan gamitin agad yan. Pero kung magkakagipitan na, ay mas mabuti yung meron kayong armas. Sabi naman ni Mang Roland, Maraming salamat sa iyo, Roy. Kung sakaling hindi pa ito magiging katapusan nating lahat at makaligtas ka rin rito, dalawin mo naman kami sa tahanan namin sa San Narciso para naman makaganti kami sa kabutihan mo sa amin. Kung hindi dahil sa iyo, ay baka hindi kami nakakakain ng maayos rito. Lalo at karamihan sa mga kasama mo ay mga salbahe at mayabang. Lumapit rin ang dalagang si Leandra sa binatang si Roy at sinabing, Mag-iingat ka, Roy, ha? Hihintayin ko ang pagdalaw mo sa amin sa San Narciso. Namula naman ang mga pisngi ni Roy sa hiya dahil hindi siya sanay na may dalagang lumalapit sa kanya at nakahawak pa sa kanyang kamay habang nagpapasalamat. Oo, sige, sisikapit kong makaligtas rito para makapasyal ako sa inyo. Oh, sige na, umalis na kayo bago pa matuon ang atensyon ng buong puwersa ng Dragon Corps dito. Sa mga nakalimot na kung sino-sino ang mga kasama na nakidnap ng Dragon Corps, ito po ay ang mga magulang ni Lino na sina Mang Roland, Aling Sally, kapatid na si Jenjen at Buboy, Mariposa, Gabriel, Beth o Maribeth na kapatid naman ni Mariposa, ang magkapatid na Leandra at Julian na mga anak ni Ninong Amboy ni Lino at si Dodong Dominic, anak ni Mang Manuel na kapitbahay naman ni na Aling Terry. Matapos maihanda ang lahat ay nagsimula ng maglakad si Lino. Nasa likuran niya sina Mariposa at Gabriel. Noong makarating sila sa may bukana ay sinabi ni Lino, Dodong, pakialalayan si Rafael. Maraming sugat yan sa katawan. Okay, Kuya Lino. Agad namang umakbay si Rafael sa balikat ni Dodong para maalalayan siya sa paglabas. Nagradyo si Lino sa com. Rosalia, status dyan sa labas. Papalabas na kami. Kailangan namin ng extraction team na kukover sa amin rito sa may entrance. Sabi naman ni Rosalia, Negative kami ni Micaela, Lino. Pin down kami. Maraming infected sa paligid namin. Hindi kami makakatagos dyan. Try mo sina Tingting at Kulas. Malapit-lapit sila dyan. Bigla kasing dumami ang mga infected rito sa likuran ng Citadel. Nagbukas na naman yata ng container van. Okay, copy na, Rosalia. Tingting, do you copy? Naku, Kuya Lino, wala na ang oras uminom ng tubig. Kape pa kaya? Bumabaha na ng infected rito eh. Wika pa ni Tingting habang magkatalikuran sila ni Mancio, Kulas, Richard at Venus. Napaligiran kasi sila ng mga infected noong bumuhos ang mga ito sa magkakaibang direksyon, kaya hindi sila nakaatras at naiwan sa gitna. Sabi naman ni Lino, ang ibig kong sabihin ay kung naririnig mo ba ako, kailangan namin ng backup. Papalabas na kami ng Citadel. Dala ko na lahat ng bihag. Negative, Kuya Lino.
Nasa gitna kami at napapalibutan ng daan-daang infected. Sagot pa ni Tingting sa pagitan ng paghinga at pagtaga sa mga infected sa paligid niya. Sina Richard at Venus naman ay panay ang baril sa ulo ng mga infected na papalapit. Marami pa naman silang bala na reserba. Sabi naman ni Lino sa mga kasama, wala na tayong choice kundi ang lumabas na tayo lang. Wala na tayong aasahang backup. Pin down na lahat ng mga kasama natin sa labas. Lino, delikado yung plano mo. Wika pa ni Rafael. Alam ko, Rafael, pero naniniwala ako sa himala. Gagawin ko ang lahat, mailigtas lang ang buong pamilya ko rito. Kaya humanda ka na rin. Habang nag-uusap sila, ay napansin ni Lino na tila napakadilim ng paligid. Rafael, ano nangyari sa labas? Bakit biglang dumilim? Nasaan ang mga streetlights nila? Kanina pa yan madilim, Lino. Pagkababa pa lang natin. Ah, ganun ba? Sige, sana makatulong sa atin ang dilim na iyan. Pero kinakabahan ako eh. Makinig kayong lahat. Ganito ang plano natin. Pagkalabas natin sa main entrance, ay lalakad tayo pakaliwa. Tapos, liliko tayo sa gilid ng gusali nitong citadel. Ang tapat nito, sa bahaging gilid ay kakahuyan na maraming puno. Doon tayong lahat pupunta. Hindi na tayo magkakalsada. Hayaan na natin kung masukal. At least malayo sa mga infected. Lahat ng mga infected ay papunta sa may likuran dahil naroon sina Tingting. Talasan nyo na lang ang mga mata nyo. Pero huwag kayo magpapaputok hanggat hindi pa nagpapaputok si Rafael. Siya ang magiging guide nyo para malaman kung oras na para gumanti ng putok. Tumango naman ang lahat. Nauna na si Lino sa paglalakad, papalabas ng gusali. Nakasunod naman sina Rafael at Dodong na tumayo muna sa kanang bahagi para maging lookout sa direksyon ng kanan. Kabado at dahan-dahan ang kilos ng lahat. Hindi man sila mabaril ng mga kalaban, daan-daang zombies naman ang maaaring makasagupa nila. Kapag minalas silang, makasalubong ang bulto ng mga iyon. Noong makarating sa kanto ay sinilip ni Lino ang kabilang bahagi o iyong gilid. Tahimik naman at mukhang walang mga infected. Tara, mukhang clear na rito. Wika niya at humarap sa mga kasama. Nang bigla niyang mapansin ang hindi mabilang na mga laser light na nakatutok sa kanilang mga katawan. Nanigas sila sa pagkakatayo dahil alam nila na galing iyon sa laser na nakakabit sa mga baril ng mga Dragon Corps agent. Ilang saglit pa ay biglang sumindi ang mga ilaw ng poste, kaya lumiwanag na ang paligid. Tapos may nagsalita sa megaphone. Magandang madaling araw sa iyo, Lino. Binabati kita at ang iyong grupo. Akalain mo, nakakabilib ang talento mo. Ilang daang sundalo at kapulisan ang sumugod rito na may dalang malalakas na mga armas. Pero hanggang gate lang ang narating ng karamihan sa kanila. Pero kayo, nakakaunti at hindi high-tech ang mga gamit, nagawa niyong makarating sa pinakapusod ng syudad. Pero sayang lang dahil makukorner lang din kayo rito. Itaas niyo na ang inyong mga kamay at sumuko. Ako si General Axel Braganza, ang commander ng Dragon Corps. Dahan-dahang ibinaba nila ang kanilang mga baril. Ayaw pa sanang ibaba ni Rafael ang kanyang baril, pero sinenyasan siya ni Lino na ibaba na, kaya sumunod na lang din siya. Pinagmasdan ni Lino kung gaano karami ang nakapaligid sa kanila ng mga agents, 7 armored vehicle at mga nasa 30 mahigit na mga agent na naka-tactical suit at may 4 na malalaking weaponized drones sa itaas na nakaabang rin. Kaya kahit mabilis ang kilos pa ang gawin niya, ay hindi niya maililigtas ang lahat. Nang biglang nagsalita ang operator noong drones. Bali 4 na drones pero isa lang ang nagkokontrol via AI. Hi Papalino, pogi ka pa rin talaga kahit nasa critical na sitwasyon. Nice to see you. Thank me later.
Napaisip si Lino habang kinikilala kung kanino ang boses na iyon. Roulette? Yep, you're one and only, young unhot assassin. Nagtaka naman si General Braganza kung bakit babae na ang nagkokontrol sa 4 na drones nila. See you later, alligator. Wika ni Roulette. Sabay inilipat ang pagkakatutok ng mga armas ng drones paturo sa team ng Dragon Corps. Take cover! Sigaw pa ni General Braganza at nasundan na ng pag-ulan ng bala mula sa drones. Napaupo naman sa takot ang mga kasama ni Lino. Si Lino naman ay muling sinilip ang gilid na bahagi ng Citadel Building kung ligtas pa rin bang tunguhin, pero nakita niyang may mga infected na rin na papalapit. Rafael at Dodong, lipat kayo sa kaliwa. Tutuloy na tayo sa kakahuyan. Agad lumipat sina Rafael, pero pagkalipat lang nila sa kabilang bahagi ay sinalubong na sila ng mga infected at isang malaking lumilipad na nilalang. Isang third stage biohazard asset. Kaya napadapa ang dalawa noong tangkain silang saklutin noon. Pagkalampas noon sa kanila ay agad rin silang bumangon at bumaril. Sabi naman ni Rafael, sige na, tumakbo na kayo patungo sa kakahuyan. Nakita ni Lino na nakatayo na si General Braganza at ilan sa mga tauhan nito at may nakatutok na baril patungo sa kanila. Kaya sinabi ni Lino, bilisan niyong kumilos! Dali! Agad na nga nagtakbuhan ang mga kasama ni Lino patungo sa kaliwang bahagi kung saan naroon sina Rafael at Dodong. Iniangat agad ni Lino ang kanyang kamay at may lumitaw na flat shield. Lahat ng bala ay doon tumama at hindi nakarating sa mga kasama niya. Samantala, sa bahagi naman ng San Sebastian, naglabasan na sa portal sa isang puno ang 31 okami na mula sa Cebu. Kasama na roon ang kanilang pinuno na si Kai. Huling lumabas ay sina Clea, Mang Magno at Rigor. Ayan na ang bahay nila Lino sa unahan. Wika ni Clea at naglakad na ang mga kasama papunta roon. Nakatayo na si Lolo Ino sa may labas ng pintuan. Magandang gabi sa iyo, Mang Ino. Ako po si Kai, apo ni Apong Takeda. Ako po ang bagong pinuno ngayon ng pamayanan ng mga Okami. Kinagagala kitang makilala, Kai. Sabi naman ni Clea. Kaibigang Ino, ito naman si Mang Magno at Rigor. Mga kaibigan rin sila ni Lino, mga antingero. Magandang gabi rin ho sa inyo, bati ng Magnino. Sabi naman ni Clea. Maiwan ko muna kayo rito saglit ha. Kailangan kong alamin kung saang bahagi ng syudad tayo pupunta para makatulong. Aalamin ko rin kung makakapasok na sa teritoryo nila ang mga elemental. Noong una ko kasing pasyal ay may espiritual na barikada ang syudad, kaya maging ako ay hindi makakapasok. Sige, aalis na ako. Wika ni Clea at biglang nawala. Mabilis niyang pinasadahan ang buong syudad. Agad naman siyang nakapasok at napansin niyang sira na ang mga tower kung saan may signal receiver. Kaya hindi malayong naroon din nakakabit ang kung anumang bagay na ginagamit bilang espiritual na bakod. Dahil sa nasira na nga lahat ng receiver sa kanang bahagi, kaya wala na ring bisa ang espiritual na bakod ng buong syudad. Nagtuloy si Clea sa bahagi ng Sector 4. Nakita niyang naroon ang mga nagkakagulo. Napansin niya rin ang makapal na kakahuyan sa kanang bahagi. Kaya naisip niyang doon niya nadadalhin ang mga kasamang elemental at mga okami. Mabilis siyang bumalik sa San Sebastian. Pagkarating roon ay sinabi niyang, marami ang mga kalaban na di baril. May mga nilalang na parang bangkay pero gumagalaw at kumakain ng laman ng tao. Mas marami ang mga ganoon. Pagkalabas ng portal ay magtungo kayo sa kaliwang bahagi, Kai. Dahil naroon ang pangkat ng masundalong tauhan ng kalaban. Matitibay ang kanilang kasuotan,
kaya hindi sila madaling patayin. Kaya iyon ng kuko ng mga okami. Kayo rin Mang Magno at Rigor ay sa kaliwa rin kayo magpunta. May mga sasakyan sila roon na hindi tinatabla ng bala. Kayo naman Rene, Ron at Ringo, diretsuhin nyo lang ang direksyon pagkalabas ng portal. Nasa unahan lang noon si Lino at ang buo niyang pamilya. Tanungin nyo si Lino kung ano gusto niya ipagawa sa inyo. Malinaw na ba ang lahat? Oo, sagot naman ang lahat. Gumawa na nga agad ng portal si Clea sa isang malaking puno. 2 dipa ang lapad at may tangkad na 9 na talampakan para kahit papaano ay makadaan rin si Ringo na isang kapre. Balik naman tayo sa sitwasyon ni Lino. Magkakasama sina Mariposa, Gabriel at Maribet noong umikot sa likuran nang biglang dumaan ang 2 lumilipad na biohazard asset o iyong halimaw. Sumigaw si Rafael, "Dapa!" Naunang napadapa si Maribet. Sina Gabriel at Mariposa naman ay lumingon pa at hinarap ang panganib na paparating bago sana sila dadapa. Pero naroon na iyon malapit sa kanila at sinaklot silang pareho. Bumaon ang kuko ng nilalang sa balikat ni Mariposa, kaya napahiyaw ito sa sobrang sakit habang nasa ere. Si Gabriel naman ay sa damit at sabag na suot sa likuran ang nakapitan noong ilipad. Sabi ni Rafael, "Lino, ang mag-ina mo! Nasaklot ng halimaw!" Napalingon naman si Lino sa kaliwang bahagi at nag-alala. Iyon naman ang sinamantala ni General Braganza. Agad nag-utos sa 3 tauhan na tirahin si Lino gamit ang RPG o iyong grenade. Hindi iyon napaghandaan ni Lino, kaya tumalsik siya sa malayo dahil sa malakas na pagsabog sa harapan niya. Pero bago pa siya bumagsak sa matigas na semento, ay nagulat siya noong maramdaman na may malambot na kamay na sumalo sa kanya. Noong lingunin niya iyon ay si Clea. "Clea? Ako nga Lino." Sa bahagi naman ni Gabriel ay nakita niya ang kanyang ina na pumapalahaw sa sakit habang dala ng isang halimaw na may pakpak. "Mama!" Sigaw ni Gabriel, sabay kumpas ng kamay paturo sa nilalang na may bitbit sa kanyang ina. Hindi sinasadyang nakapagpalabas siya ng malakas na tigalpo sa kanyang kamay. Sapul sa balikat ang nilalang at nabitawan noon si Mariposa habang nasa ere. Napatili si Mariposa dahil kahit nabitawan na siya noon ay siguradong mamamatay rin siya kung mahuhulog siya ng ganoon kataas. Lalo at karamihan pa naman ang sahig sa ibaba ay semento o di kaya bato. Napansin ni Gabriel na papalayo na rin ang nilalang na may bitbit sa kanya, kaya nakaramdam na rin siya ng takot. Itinaas niya ang 2 kamay para mahubad ang suot niyang bag, kaya nahulog nga siya sa ere ng nakapatihaya. Habang nananatiling naroon sa nilalang ang kanyang kulay dilaw na bag. Habang nasa ere, ay itinuro niya ang 2 kamay sa nilalang at muling nakapagpalabas ng malakas na tigalpo. Noong tumama iyon sa nilalang, ay biglang nagliyab ng apoy na kulay asul. At sa kasamaang palad, kasamang nasunog ang kanyang bag dahil nakasabit pa iyon sa kamay ng nilalang. Natupok ang nilalang pati na ang bag niya kung saan naroon ang kaisa-isang sampol ng mutagen virus para sana magamit ni Dr. Rosa Landumon para makagawa ng antidote na kukontra sa virus. Dinig ng lahat ang malakas na tili ni Mariposa habang nahuhulog ito sa ere. "Clea, ang mag-ina ko!" Naiiyak na wika ni Lino. Sabi naman ni Clea, "Huwag mo silang alalahanin Lino, alam ko na yun." Bago pa lumapag sa lupa ang katawan ni Mariposa, ay nasalo na ito ng kapre na si Ringo. Si Gabriel naman ay sinalubong ni Rene sa ere habang nakatalon iyon ng mataas.
Ligtas ka na bata! Wika ni Rene at dinala na si Gabriel kay Lino. Si Mariposa ay ganoon rin. Pagkalapit ni Mariposa ay sinabi nito, Lino, yung bag ni Gabriel natupok ng apoy mula sa tigalpo niya. Eh ang sampol na virus nasaan? Naroon, kasamang nagliyab. Naiiyak na wika pa ni Mariposa. Hayaan mo na, mag-iisip na lang tayo ng ibang paraan. Clea, gumawa ka ng portal papabalik ng San Sebastian, pero doon sa malayo, para hindi mapasok ng mga infected. Rene at Ron, isa-isahin yung dalhin ang pamilya ko roon sa portal. Tapos, bumalik kayo rito kapag nahakot nyo na silang lahat. Okay, Lino. Ringo, tulungan mo sila Tingting na sa may likurang bahagi ng gusaling ito. Okay, Lino. Sagot naman ang kapre at naglakad na patungo sa likuran. May dala iyong malaking sanga ng kahoy na siyang inihahampas niya sa lahat ng lalapit na mga infected. Pagkalingon naman ni Lino sa kanang bahagi ay may mga RPG na lumipad pa itaas. Noong tignan niya ang trajectory kung saan papunta, ay nakita niya sa unahan ang mga drones na ino-operate ni Roulette na patuloy na bumabaril sa mga agents. Pero sa kasamaang palad ay tinamaan iyon ng grenade at sumabo. Dumaluhong naman ang napakaraming mga Okami patungo sa mga Dragon Corps agents. Tapos sa hulihan nila ay lumabas na rin ang Magninong. Sabi naman ni Mang Magno, Madaya ka, Lino, hindi mo kami isinama. Narito pala ang kasiyahan. Mabuti at sinundo kami ng gabay mong diwata. Pasensya na kayo, Mang Magno. Ayoko lang mapahamak kayo. Sabi naman ni Rigor, Nice, ang sweet mo naman, Kuya Lino. Pero hindi namin kailangan ng sweetness mo. Mga manunugis kami ng mga aswang at mga masasamang nilalang. Kaya ito na ang buhay namin. Naghahanap ng panganib, hindi ang magtago. Sabi naman ni Mang Magno, Tara na, Rigor, naroon sa unahan ang kasiyahan. Baka maubusan tayo. Magkasabay nang tumakbo ang Magnino at itinuro ang kanilang mga palad paturo sa unahan. Inasinta nila ng tigalpo ang mga armored vehicle. Lahat ng tinamaan ay tumalsik sa ere. Dahil sa pagkakaingay ng mga pagsabog, ay natawag naman ang lahat ng mga infected sa buong syudad at papunta na sa harapang bahagi ng Citadel Building. Naging mabangis sa laban ang mga Okami. Puntirya nilang makaputol ng ulo ng bawat infected na makakasalubong para hindi na mabuhay pang muli. Nang biglang umulan ng bala sa direksyon nila, nagmumula iyon sa itaas ng Citadel Building at mansyon ng City Council. Naroon ang dalawang automatic na machine guns, nakatutok pa ibaba at bumabaril kahit walang tao na nag-ooperate. Karamihan sa mga Okami ay tinamaan ng bala, pero tinitiis nila ang sakit at patuloy sa pagsalakay sa mga kalaban ng mga Dragon Corps agents at mga infected. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 285. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.